my beloved Boss Mike, Cervera. Paano daw maengganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Isang halimbawa niyan, yung pinabigay natin na mobile soil laboratory. High-tech at talagang state-of-the-art yung mga kagamitan. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Isa pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. At patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukid. Mura, asahang supply at masustansyang pagkain. Yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin. Mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan, titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pakdakbo para sagana sa pagkain ang hapad kainan ng bawat pamilyang Pilipino. Kita nyo, mga kababayan ko, yan si Manong Bongbong ko. May plano, mga kababayan, sa mamamayang Pilipino. Kita nyo naman yung pangarap kanyang tinutupad. Oo. Kita nyo, mga kababayan ko, ginagawa. Hindi na nga natigil yan. Araw-araw nagtatrabaho. Araw-araw maraming ginagawa para sa kakabuti ng ating bansa, especially ng ating mga kababayang Pilipino. Kita nyo, lahat po ng sektor ng mga Pilipino, anuman ang sektor ninyo, kinakamusta, tinutulungan, especially etong agrikultura. Dahil ayaw niya, mga kababayan, na may magutom. Kung matatandaan ninyo, noong 2023, nabalita na magkakaroon ng shortage. Saan? Sa pagkain sa buong mundo. Di po ba? Si Pangulo, eto, ang ginagawa, sinusolusyonan, malayo pa lang, hindi pa nangyayari. Advance, di ba? Ganyan si Pangulo. Tapos ngayon, ang ginagawa nila, imbis, mga kababayan, purihin yung ginagawa ni Pangulo na pagtatrabaho, aba, mga kababayan, minamali pa nila yung pangunawa para isubo sa mga mangmang at mga bobong mga kagaya nila. Yan. Oh, di ba? Ulitin natin, oh. Yan, oh. Tinanong din ako ng ating mga kasamang magsasaka, paano daw maengganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. Teknolohiya. Totoo naman yung mga kababayan, eh. Sa totoo lang, pumunta kayo ng iba't ibang bansa. Yung ano na lang, huli na lang, na pinuntahan namin. Diyan sa Europa, mga kababayan ko, aba, nakita nyo naman yung teknolohiya nila sa pagsasaka. Walang masyado na na nasa bukid. Pag tinanim, mga kababayan, bihira ng bisitahin. Bakit? May sarili na silang may mga bago silang teknolohiya. Tulad ng pagdidilig, mga kababayan. Pati yung fertilizer nila, mga kababayan, kakaiba sila maggumawa. Yun po yung tinutukoy ni Pangulo na dapat hanguin natin, gayahin natin. Di po ba? I-adapt natin dito para mapabilis ang lahat ng ginagawa ng mga magsasaka. Mapagaan na rin. Ano po? Tuloy. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Correct. Mas nakakaunawa. Totoo naman, eh. Sa totoo lang, mas take yung mga bata, eh. Kaya nga mga kababayan, ang mga taga-edit ko, si Jen Angeles. Kapag mga kababayan, hindi ko alam yung apps, ang gagawin ko, si Jen Angeles din. Lahat siya, eh. Kaya mahirap, may mag-text na babae sa cellphone ko, eh. Pag may nag-text na babae sa cellphone ko, sigurado, huli. Bawa niya, yung pinamigay natin na mobile soil laboratory. Kita nyo, ang daming pinamigay, mga kababayan, ang dami, mga kababayan. Yan yung teknolohiya na sinasabi ni Pangulo. Nagawa ba ni Digunyo? Diba?
Hindi nagawa ni Tigunyo yan, mga kababayan. Tuloy. High-tech at talagang state-of-the-art Grabe, yung no? mga kagamitan. Malaki Grabe. ang maitutulong Grabe. State of the art, mga kababayan. Matindi ito. Itong mga soil laboratory ni Pangulong Bongbong Marcos na handog sa mga magsasaka. Bang klase, mga kababayan ko. Matindi to. Hindi nagawa ng kahit sinong presidente to. nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Kita nyo, alam niya pati climate change na may epekto sa ating mga lupain, ano? Kasi yung pabago-bagong klima. Alam ni Pangulo, si Digong, tanong nyo siya. Ano yung sasagot ni Digong, mga kababayan ko? Sasabihin nun, inang yan. PI! Di ba? Puro PI. Di ba? Mahihirap kayo. Mamatay kayo sa gutom. Wala daw pakialam si Digong. Yun yung sasabihin ni Digong. Mahirap kayo. Mamatay kayo sa gutom. Walang pakialam si Digong sa inyo. Pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. At Kita nyo po, mga kababayan ko, dami, no? patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukid. Kita nyo, pati pa mga makinarya, pinamimigay ni Pangulo para mapabilis ang trabaho sa bukid. Yan ba ang hindi mahal ng mga tao? Si Pangulong Bongbong Marcos pinagkakaguluhan kahit saan pumunta ito? Mura, asahang supply at masustansyang pagkain. Yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin. Mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan, titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pakdakbo para sagana sa pagkain ang hapad kainan ng bawat pamilyang Pilipino. Yun, mga kababayan ko. Matindi, no? Teka muna. Okay pa ba kayo dyan? Bakit nawala yung mga comment ko? Bakit walang nagko-comment? Ano nangyari sa live natin, mga kababayan? Ako'y nagtataka lang, Parang may nangyaring kakaiba. I-check ko lang. Kasi parang may mali, May mali. May mali. Nasaan na yun? Ito, wait. Parang may mali, teka. May mali ba? May mali. Ba't hindi kayo nagko-comment? Wait lang, Okay naman. Nagsara yung comment section. Kaya pala walang nagko-comment, mga kababayan, nagsara. Naku, ulitin natin to. Oo nga, no? Oo nga. Oo. Hindi makakomment yung mga tao. Anyway, mga kababayan, bakit nakaka-comment ka? Bakit dito sa akin, pili lang yung mga nagko-comment, di bale, mga kababayan, ituloy po natin ito mamaya. Etong kay Buday, mga kababayan, abangan nyo po ito. Yan ang ating tatalakayin. Sapagkat inabot na rin tayo ng oras at parang may problema ngayon sa ating live, sorry naman sa inyo pong lahat. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Papatiring ko na yung ating live ngayon. Hindi ako sanay ng ganito, hindi ko kayo nakakasama. Ayoko naman si Edel Toto Valduesa lang at si Mike Gatti.
saka si John Brian Sebastian ang nagko-comment ha. Eto na mga kababayan. Babay na po muna ha. Eto na, babay po. Maraming salamat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.